Isa ang anak ni Luz sa inaamin kong dahilan kung bakit napalapit ang loob ko sa kanya. Sa 7 years kasi namin ni Mrs. ng legal na pagsasama, kasal sa simbahan, ay hindi pa rin kami pinagkakalooban ng panganay. Sa bagay na iyon ay hindi ko naman pinaghahanapan si Mrs. dahil hindi ko rin naman sure, malay ko, kung ako ang may diferensya. Nabuhos kasi ang atensyon ko sa anak ni Luz at dahil madadaanan ang bahay nila kapag ako'y pauwi sa bahay galing ng trabaho, ay lagi ko yung inaabutan ng pasalubong. Hanggang sa hindi sinasadya isang araw, ay napalunuklaway na lang ako sa aking nabungaran dahil sa tila makopa na kulay. Itago mo na lang ako sa pangalang Pipoy, 38 years old, kasal sa isang babae na isang tulad ko ay factory worker. Itago na lang natin sa pangalang Amy, 35 years old, tubong Mindoro at dito na sa isang zone sa Cavite kami nagkakilala. Dito na rin kami sa Cavite nakakuha ng bahay at syempre nakapangalan sa aming mag-asawa. At gaya nga ng nasabi ko na, 7 years going to 8 years na kaming legal na nagsasama, pero still ay hindi kami makabuo ng panganay. At bago natin ipagpatuloy ang dahilan ng aking pagbabahagi ng kwento, ay hayaan mo munang magbahagi ako ng ilan sa aking buhay nakaraan hanggang sa kasalukuyan. 3 kaming magkakapatid, ako ang panganay at babae ang parehong nakababata sa akin. Tubong Cavite ang aking pamilya, at isa ang aking mga magulang na pagbubukid ang ipinambuhay sa amin mula sa pagkabata hanggang sa lahat kami ay mapag-aral hanggang sa kasalukuyan at bilang kanila na ring pang-araw-araw na kinasanayan. Hindi naman naging ganoon kabigat ang buhay namin noong aking kabataan. Yun nga lang, dahil farmers ang aking mga magulang, hindi maiwasan lalo't panganay mag-alis ako ng tsinelas para lumusong sa palayan. Hindi ko alam kung paano pinagkakasya ng aking mga magulang ang kanilang kinikita dahil alam naman nating lahat na parang paswertihan lamang din ang pagbubukid. Minsan okay ang ani, minsan naman talo. Galing na lamang at kahit may halong pag-iinom at paninigarilyo. Ang pagiging padre di pamilya ng aming hiligin ng tahanan ay hindi naman siya nakakalimot sa nasa itaas para magpasalamat sa araw-araw na biyaya. Si ina na tulad ng aking ama, maliban sa maayos na pagpapalaki sa aming 3 na magkakapatid, ay kita ko kung gaano siya kabuting kapareha para sa aming ama at hindi iyon mapaparisan ng kahit anumang bagay dito sa mundo. Kahit bihira kaming mag-ulam ng masarap, at madalas ay gulay na pinarisan ng tuyo, dilis o tinapa, ay masaya ang buhay basta sama-sama. Kahit noong high school ay hindi namin ramdam ang hirap ng buhay, na para bang ang pag-aaral naming 3 ay napaghandaan na ng aming mga magulang. Bagamat siksik, liglig at umaapaw ang pangaral sa amin ng aming mga magulang na maging priority ang pag-aaral, ay hindi naman kami pinagbawalan na makipagjowa. Ang importante, hindi man namin nakuha ang lahat ng bagay na aming naisin ay kahit sa mga simpleng bagay na makakapagpasaya sa amin bilang high school student ay aming maranasan. Kahit hindi ganun kaayos ang aking kuko sa paa at kung minsan sa kamay at hindi lihim sa aking mga kaklase, na isa ang aming pamilya sa isang kahig isang tuka, ay hindi iyon naging hadlang upang hindi ako magkaroon ng jowa. Dahil hindi naman sa pagyayabang, ay may itsura din naman akong lalaki at syempre, guwapito ang panganay, what's more pa, ang mga sumunod sa akin. At bilang kilala pagdating sa bunong braso sa compound ng school namin, ay dama ko ang respetong dala bilang nakatatandang kapatid ng mga kapatid ko. Ang totoo niyan, hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko, second year high school pa lamang ako
ay nagamit ko na ang aking nag-iisang bilog na pala. Ang malupit, di hamak na mas may edad pa sa akin ang babae na itago na lang natin sa pangalang Nida, tendera ng isa sa mga kantin na malapit sa school namin. Bagamat pangalawa ako sa buhay niya, pero ayos na rin dahil kumbaga malaking advantage ko na iyon sa mga kasing idaran ko. Hindi ko naman sinasabing perpektong high school student ako, pero kasi nagagawa ko sa school ang mga bagay na hindi ko nagagawa kapag nasa bahay ako't kasama ang aking pamilya. Sabihin na lang natin na ibang usapan pag nasa bahay kesa sa school. Isa ako sa mga estudyante na nagsasabing ang high school ang pinakamasayang parte ng pag-aaral. Bukod sa maraming activities, kaklase, ay iyon ang taon kung kailan dahan-dahan akong natututo ng maraming bagay. Bukod pa sa pagiging alalay ng aking magulang, sa aming bukid ay mas napaunlad ko ang aking pakikipagkapwa-tao. High school rin kasi ang para sa akin ay makakatagpo ka ng mga kaklase na mahirap pakisamahan kumpara sa college na kinabukasan na ang pinag-uusapan. Noong ako ay makagraduate ng high school, auto mechanic ang naging sagot ko sa aking mga magulang nang magtanong sila sa akin sa kurso na aking kukunin. Pero nagiba ang ihip ng hangin noong makarating ako sa school kung saan ako i-enroll ng aking magulang. At mas napili ko ang electrical for some reason kumpara sa pagiging mechanic. Dahil tagi-isang taon lamang ang pagitan naming magkakapatid, 2 years lamang ang aking kinuha. Yun ay para hindi mahirapan ng pagpapaaral ang aming mga magulang pag inabot ako sa college nang sumunod sa akin. Noong ako ay mag-college, unang taon pa lamang ay kamuntika ng maliguwak ang aking pag-aaral. Yun ay matapos madelay ng 2 buwan ng aking jowa. Wala sabi nga ng iba, pag nasimula na, mahirap nang iwasan. Mabuti na lang, delay lang talaga. Doon pa lang ako parang natauhan na hindi porket nakakatsamba sa pa-withdraw, lagi ng lucky day. Sabi nga ng mga matatanda, hindi araw-araw Lunes. Sabi ko nga, hindi ako perpektong estudyante. Paano ba naman? Malapit kami sa school ng Dilasal, ang daming chikas. Madalas kasi kaming magtambay pag vacant o di kaya naman, pag wala kaming teacher. Tapos malapit din kami sa school ng high school. Saan ka pa? Meron kasi doon bagong gawang tulay, tapos yung ilalim noon, magandang tambayan. Meron akong tropa noong college at yung pang jojowa, ang pampalipas oras namin. At ayun nga, naglaylo lamang ako noong madelay ng 2 buwan si jowa. Ang nasa isip ko noon, bahala na. Gagawin ko ginusto naman namin. Kaya nung magandang balita ang laking natanggap, mula noon naging sigurista na ako. Kung kinakailangan ibalot ng plastic bag, gagawin ko. Huwag lang masira ang pangarap ng aking mga magulang. Maaga akong nakagraduate ng college. Ilang taon lang ako noon, magto-20. Hindi na ako naghintay ng Pasko, nag-apply na kaagad ako para mapakinabangan ang aking pinag-aralan at the same time makabalik tulong sa aking magulang. Noong makagraduate ako ng college, masaya at ang saya ng aking naramdaman kita ko rin sa aking mga magulang. At talagang hindi napigil ang sabay na umakyat ng stage para sa picture, pareho daw silang kasama. Ang inisip ko noon, magbabago na ang takbo ng aming buhay dahil mababawasan na ang gastusin ng aking magulang at bukod doon isa na ako sa makakapag-abot sa aking mga kapatid na nag-aaral. Pero mismong paghahanap pala ng trabaho, hindi madali. Natanggap naman ako sa unang company na aking inaplayan. Yun lang naman yung tipong kahit mabilad sa sikat ng araw, ay hindi ako titigil hanggat wala akong trabaho. Di ayon, buhay-buhay, hanap buhay na si Utoy. Pero hindi tulad dati, ay mas okay nang magjowa dahil meron na akong trabaho. Hindi sa hindi ako natatakot na makatisod, pero iba-iba kumpara nung ako'y college at nag-aaral pa.
Bigo man sa inakala kong 100% magbabago ng tuluyan ang takbo ng aming buhay ay iba-iba kumpara sa dati. Dati mga magulang ko lang ang nabili ng ulam at nagbabayad ng bills bawas sa sarili nilang pera. Aba, pag ako'y sasahod nagagawa ko nang sabihin sa aking magulang, Nay, ako na po ang bibili ng ulam dahil may bigas na naman kami, o di kaya naman sagot ko na ang electric bill. Sa loob ng 8 years na aking pagtatrabaho, bago ko pa nakilala ang babae na itago na lang natin sa pangalang Amy, doon mismo sa unang company na aking in-applyan ay na-regular ako bilang isang preventive maintenance. Kaya bago ako nakapag-asawa at nag-ipon para sa sarili ay malaki na rin ang naitulong ko sa aking pamilya. Hindi ko kasama si Amy sa isang company, pero sisters company ang kanya-kanya naming pinaghahanap buhayan. At nagkakilala kami noong minsan na mga ilangan sila ng preventive maintenance at ako ang naipadala. Dahil ako na noon ang tumatayong assistant team leader sa team namin at pangatlo sa pinakamatagal sa team namin. Nagkaroon kami ng contact number ni Amy at doon nagkabistuhan kami na pareho kaming walang jowa. Doon ay nagsimulang lumalim ang aming komunikasyon, date dito, date doon, hanggang sa ligawan ko na nga si Amy at hindi nagtagal naging kami. Sa loob ng 5 buwan namin na pagiging magjowa ay hindi siya nag-alinlangan na isuko sa akin ng bataan at dahil doon, bago pa mag-1 taon ang aming relasyon, ay pinagharap-harap na namin ang aming mga magulang at ipinaalam namin na kami ni Amy ay magpapakasal na. Nasa wastong edad na kami at pareho ng malaki ang naitulong sa kapwa namin mga magulang. Ilang taon na ako noon magti-30. Pagtapos ng kasal namin ni Amy, nagburakay pa kami noon dahil medyo pinalad kami noong idaos ang kasal namin. Kaya kung nagkataon na nabuo ang panganay namin, gawang burakay sana. Pansamantala ay nag-upa kami ng bahay. Then naghanap kami ng bahay na kaya ng pinagsama naming sahod. Ayos naman, konting rekotitos lang, extension ng kitchen at gate ang ipinagawa namin. Gamit sa bahay at marami pang iba. Dahil medyo may kalayuan sa factory na aming pinapasukan ng nakuha naming bahay, kumuha din kami ng motor. Kaya sabay kaming napasok ng trabaho at ganoon din pag uwi na. Intayan na lang at talagang communication is the key. Hanggang sa ayun nga at kahit anong porsige naming mag-asawa ay hindi magbunga ang aming pagsisikap. Pareho naman kaming walang bisyo, maliban sa alak pero hindi naman madalas, occasional lang. At bago nga mag-pandemic ay kamuntikan na akong maka-aksidente ng isang bata na tumakbo patawid ng kalsada at iyon nga ay ang anak ni Luz. Nalaman ko ang kanilang bahay dahil matapos ang ganap na yon ay bumili ako ng pagkain para pampalubag loob. Kahit kung iisipin naman nasa kapabayaan ni Luz. At doon ko nalaman na isa palang single mom si Luz. Mula noon, madalas akong magdala ng pasalubong sa bata. Hanggang sa masabi ko na rin nga nakasal ako at taon na rin kaming nagsasama. Pero hindi pa kami pinagkakalooban ng panganay. Hindi siya kagandahan at hindi ko siya pwedeng ikumpara kay Mrs. Pero kutis yayaman din siya dahil halata naman na may kaya ang kanilang pamilya. At kahit may sariling bahay ay suportado sila ng kanyang magulang pag wala siyang trabaho. Aminado akong napalapit ang loob ko sa anak ni Luz, ang dahilan kung bakit si Luz ay naging magaan ang loob sa akin. Tuluyan akong napalalim noong magtagisa kami ni Mrs. ng motor. Matapos niyang matuto at magkaroon ng lisensya. Oo, wala kaming problema sa pera dahil ang pinaglalaanan namin noon ay wala pa. At dahil doon, nagkaroon ako ng konting laya. Ang dahilan kung bakit napasabit sa buhay ko si Luz na isang single mom. Nagawa ko ang tumikim ng ibang putahe. Sa putiba naman para na iyong makopa kapag iyong ginagalit. Kung sa tangki pa na pangdigma hindi gaanong nagamit. Hindi naman iyon nagtagal dahil minsan nang may nakakilala sa akin. Noong papunta ako kina Luz kaya sabi ko
kung magtatagal pa ay baka mabisto ako ng aking asawa. Hanggang sa ngayon, ganun pa rin, still trying pa rin kami ni Mrs. Malay naman namin kung tiyempo lang pala ang kailangan. Lalo pat meron akong nakilala na 32 years bago nagkaroon ng panganay. Hindi ko din nga lamang sure kung baka nasa lisihan. Maputi kasi yung bata eh. Walang pagkukunan. Yun lang.